Okay. Test mic. Test. Hindi pa yata. Test mic. Test. 1, 2. Okay, perfect. Okay, so welcome back po sa ating Bible study. Let's begin with the prayer. At dahil po ang ating magiging Bible Formation, Faith Formation Series 3 ay Mariology, patungkol sa Mahal na Birhen, hingin natin ang kanyang tulong na pagpalain tayo at gabayan din sa ating pag-aaral sapagkat siya ang ating ina na nagtuturo patungo kay Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. At bilang pag-aalay ng papuri sa Mahal na Birhen, sabay-sabay natin dasalin, Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of To you do we send up our sighs, mourning and weeping this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, most sweet Virgin Mary. Pray for us, O Holy Mother of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Once again po, good morning sa inyong lahat. At so good to see all of you after a little break. At ganun din po sa mga sumusunod sa atin sa Facebook. Thank you for staying on with us and may you continue to grow with us. No? So, napakahalaga po sa ating buhay pananampalataya bilang mga Katoliko ang presensya rin ng Mahal na Birhen. No? Yung mga unang Bible study natin, inaral natin yung kahulugan ng salita ng Diyos. At nakita natin na yung salita ay nagkatawang tao, si Hesus Kristo. No? Pinag-aralan natin siya sa Bible study at nakita natin na si Hesus Kristo ay hindi lang sumama, nakipamuhay sa atin, kundi binigyan din niya tayo ng regalo. Ano yung regalo niya? Nung Pentecostes, bumaba ang Espiritu Santo. No? At anong naging bunga ng Espiritu Santo bilang kaloob sa atin ni Kristo? Nabuo ang simbahan. Yun yung ating Bible Study Faith Series 2. No? Pinag-aralan natin kung ano yung naging epekto ng Espiritu Santo, nabuo yung simbahan, sa gitna ng napakadaming mga naging problema, naging matatag at buhay ang simbahan hanggang ngayon. Dahil ito ay nasa paggabay ng Espiritu Santo. No? At isa pang regalo na ibinigay sa atin ng Panginoon ay ang kanyang mismong ina. No? So binigyan tayo ng Espiritu Santo sa binyag, pero binigyan din niya tayo ng isang magandang tagapagturo sa atin. Walang iba kundi ang kanyang ina. Kaya ang ating Bible Study 3 ay pag-aaralan naman ang ginagampanang papel ng Mahal na Birhen Maria sa ating pananampalataya. And of course, hindi naman dapat problematic yan, pero yung mga hindi Katoliko, ginawang problematic, ginawang contentious, na para bang ang Mahal na Birhen ay isang kontrabida. Ay, paanong mangyari yan? Yan ang pinili. No? Sabi nga ng anghel, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, paano nilang sasabihin na si Maria ay hindi importante? Importante. At yan ang pag-aaralan natin, bilang mga Katoliko, bakit ang Mahal na Birheng Maria ay importante sa ating buhay pananampalataya bilang Katoliko. No? Kaya nga, ang laging itatanong ng mga Protestante, bakit kailangan nyo si Maria? Why Mary? No? Well, tignan natin, ano bang sabi dito sa John chapter 19, verse 25 to 27? No? Bakit? Ano bang nangyari? Sabi rito, standing by the cross of Jesus, were his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary of Magdala. When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, he said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour, the disciple took her into his home. Ayan. No? So ang ganda, no? Si Jesus, hindi iniwang walang gagawin na role si Maria
sa buhay ng kanyang simbahan. No? Kasi nga ito, no, nakapako na si Jesus sa krus, ang Panginoon. At alam nyo ba kapag ang tao ay nakapako sa krus, para ka huminga, kasi yung kamay mo nakataas, hindi ka makahinga. Hihilahin mo yung sarili mo pataas. Para kumuha ng hangin. Kaya ang Panginoon sa krus namatay yung tinatawag na asphyxiation. Ano yung asphyxiation? Hindi na nakahinga. Katulad ng sinakal, asphyxiation. Kasi nung napagod na siya, hindi niya na maitaas yung sarili niya para kumuha pa ng hangin. Yun ang ikinamatay niya. Asphyxiation, hindi na makahinga. Dahil mabigat na yung katawan, pagod na sa kakahila, pataas baba. Isipin mo ba naman, mula alas 9 ng umaga hanggang sa alas 3 ng hapon, subukan mo kayang magtaas baba. Sa dulo, hindi na niya kinaya, bumigay na. Hindi na nakahinga, namatay sa krus. Kaya kung ikaw ay nakapako sa krus, ang ayaw mong gawin ay ang magsalita pa. Hirap ka nang huminga, magsasalita ka pa. Kaya yung last 7 words ng Panginoon sa krus, napakahalaga niyan. Kasi isipin mo, hirap ka nang huminga, magsasalita ka pa. Ay, hindi ka magsasalita kung wala namang kwenta yung sasabihin mo. Ang sasabihin mo lang ay yung mga pinakamahalagang bagay bago ka malagutan ng hininga. Kasi nga, ang hirap huminga, mas mahirap magsalita. Kapos na sa hininga, dadagdagan pa ng salita. Kaya kung ikaw ay magsasalita mula sa krus, ang sasabihin mo lang ay ang mga pinaka-importanting dapat masabi. At nung siya'y nakabayubay sa krus, hindi niya pinalagpas ang pagkakataon magsalita. Sa gitna ng matinding hirap at kawalan ng hininga, idinagdag pa niya ang napakahalagang pagtitiwala. No? Yung pagkakatiwala. Ano yung pinagkatiwala niya? Unang-una, sabi dito, tumingin siya sa kanyang ina. At anong ipinagkatiwala niya? Hirap ng huminga, mamamatay-matay na, pinilit pa rin magsalita. Sabi niya, babae, masdan mo ang iyong anak. Abay, nagulat siguro si Maria. Abay, panibago na namang trabaho ito. Ikaw ang anak ko, pero binibigyan mo ko ng panibagong misyon. At si Maria ay hindi yan tumatanggi kay Jesus. Never mo makita sa Ebanghelyo tumanggi si Maria kay Jesus. Kaya sa kabila ng kanyang pagdadalamhati, nakita niyang mamamatay ang kanyang anak, tinanggap niyang maluwag ang ibinigay sa kanya ng kanyang anak sa krus. Masdan mo ang iyong anak. At sabi dito, then Jesus said to the disciple, tumingin naman si Jesus sa kanyang disipulo. Hindi binigay yung pangalan. Bakit? Kasi pag binigay pangalan, ibig sabihin, para lang yan kay Juan. Pinahihiwatig ng nagsulat ng Ebanghelyo, yan ay disipulo ni Kristo. Ang sino man na itinuturing ang sarili niya na disipulo ni Kristo, dapat mapakinggan niya si Kristo nangungusap sa kanya mula sa krus. At anong sinabi ni Kristo sa disipulo nung siya'y mamamatay na? Sabi niya, behold your mother. Masdan mo ang iyong ina. Yan ang tunay na disipulo. Yung disipulo, sabi dito, from that hour, the disciple took her into his home. Mula sa oras na yon, yung disipulo ay inako si Maria at dinala sa kanyang tahanan mula sa oras na yon. Yung disipulo, hindi sinabi, naku, dagdag pa yan, ayoko po, wag niyong ibigay sa akin yan. Tinanggap niya si Maria. Kaya may magandang ginawa ang Panginoon sa krus. Meron siyang ibinigay, regalo para sa disipulo. So kung sino man ang sasabing disipulo ni Kristo,
at hindi tinatanggap ang kanyang ibinigay na regalo sa krus, mag-isip-isip kayo kung yan ay tunay na disipulo. Kasi malinaw na si Jesus ibinigay ang kanyang ina sa disipulo. At yung disipulo ay tinanggap ng maluwagang ina ni Jesus at sinamahan. Kaya kung magtatanong ang mga hindi Katoliko at tututol, sasabihin, bakit kayong mga Katoliko, lagi niyong sinasama si Maria sa pagdadasal niyo, sa mga ginagawa niyo, laging kasama si Maria. Well, sabihin lang natin, hindi po namin pwede talikuran ng Panginoong Jesus na nagsabi, masdan mo ang iyong ina, at sabi dito yung disipulo ay, ina ko si Maria mula sa oras na yon, at kami din, hindi namin papabayaan ang mahal na birhen. Ha? At ganun din si Maria, inako niya ang disipulo maging niyang anak. Kaya ang tawag natin kay mahal na Birheng Maria ay Inang Maria, Mama Mary. Bakit? Kasi yun ang gusto ng anak niya. Ha? Siya'y ibinigay sa atin bilang maging ina. So, sino ngayon ang may karapatang tumutol? Sabihin, ako, wag niyong isama yan. Eh? Kung tumalikod ka sa ina, tinalikuran mo yung anak. Kasi sino ba nagbigay ng anak ng ina? Ha? Kundi yung anak. O, si Jesus ang nagbigay ng kanyang ina sa atin. Ngayon, kung hindi niya ito sinabi, siguro, wala tayong karapatang sabing Inang Maria dahil sinolo lang ni Jesus yung kanyang nanay. Pero hindi, no? Malinaw na kahit naghihingalo na ang Panginoon, kailangan niyang ibigay ito. Kasi alam niya, kailangan ng kanyang mga disipulo, ang kanyang ina, na mag-aalaga sa bawat isa sa kanila. Kaya tayo, nagpapaalaga tayo sa mahal na birhen. Diba? Kaya tayo ay nagpapasakop sa mahal na birhen bilang kanyang mga anak. Hindi yan dahil guni-guni natin. Hindi yan dahil gawa-gawa natin. Yan ang gusto ng kanyang anak. At kung gusto nating ipakita sa anak niya na mahal natin siya, gawin natin yung kanyang binigay. Mula sa krus, sabi ni Jesus, masdan mo ang iyong ina. Kaya, anong nangyari? Makita natin sa Acts, sa Gawa, chapter 1, verse 14. Anong sabi dito? All this, yung mga apostoles, mga disipulo, all these devoted themselves with one accord to prayer, together with some women, and Mary, the mother of Jesus, and his brothers. Ha? Nakita natin sa chapter 1 pa lang ng mga gawa ng apostoles, si Maria ay hindi niya iniwanan yung mga apostoles nung umakyat na ang Panginoon sa langit. Ha? Malinaw kasi kay Maria, mga anak niya yan eh. Hindi niya inisip na, ay nako, umakyat na yung anak ko sa langit, bahala na kayo dyan. Binigyan na kayo ng misyon ng anak ko, kayo nang bahala dyan. Good luck na lang sa inyo. Ganun ba yung ginawa ni Maria? Hindi. Tinupad niya yung sinabi sa kanya ng kanyang anak. Anong sabi ng kanyang anak? Masdan mo ang iyong anak. At ito na nga yung mga anak. Sa Gawa, chapter 1, 14. Nagtitipon-tipon, nagdadasal. Anong ginawa ni Maria? Sabi niya, together with some women and Mary, the mother of Jesus. Ha? Kasama siya ng mga disipulo ni Kristo. Hindi niya sila pwedeng iwanan. At kahit hanggang ngayon, tayo'y kasama ng mahal na birhen. No? Kaya napakaganda na sa atin bilang mga Katoliko, malinaw sa isip natin. Unang-una, bakit tayo merong debosyon sa mahal na birhen? Ha? Pangalawa, maintindihan natin, bakit importante si Maria sa buhay natin bilang Katoliko? Well, malinaw, kasi si Jesus ang may kagagawan. Ha? Kung hindi yan kagagawan ng Panginoon, ay hindi naman din natin gagawin. Sinusunod lang natin ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya ngayon, ito ang ating pag-aaralan. No? Bilang mga tagasunod ni Jesus, bilang mga anak ni Maria, gusto natin unawain, no? Yung mga aral ng simbahan patungkol sa mahal na birhen. No? Kaya nga, si Maria ang mother of the church. Siyang ina ng simbahan.
Hindi natin yan pwedeng isang tabi. Kasi para mo na ring in-ignore, pinawalang bisa yung sinabi ni Jesus. Anong sabi ni Pope Paul VI, noong November 21, 1964, during Second Vatican Council? Anong ginawa? Officially proclaimed. Dinagdagan pa uli ng titulo ni Pope Paul VI ang mahal na Birhen bilang Mother of the Church. Though the concept was ancient, luma na yung idea. Pero gustong idiin ni Pope Paul VI ang kahalagahan ni Maria bilang ina ng simbahan. Sabi rito, sa early church pa, yung mga sinaunang simbahan, yung mga tagapagturo katulad ni San Agustin, matagal na nilang sinabi to. Hindi na yan bago. Pero itong si Pope Paul VI, sa pagtatapos ng Second Vatican Council, gusto niyang idiin na si Maria ay importante bilang ina ng simbahan. And then later, si Pope Francis, ginawa niyang opisyal na kapistahan ng mahal na Birhen bilang ina ng simbahan, ang first Monday after Pentecost bilang kapistahan ng mahal na Birhen, ina ng simbahan. Okay? So, Mary, Mother of the Church, ano bang itinuturo sa atin ni Maria bilang ina natin? Ay, simple lang. Simpleng-simple lang siya mangusap. John chapter 2, 1, 2, 5, anong sabi? His mother, si Maria, said to the servers, do whatever He tells you. Ay, ang ganda naman pala ng payo. Kaya naman pala, si Jesus ay laging tinuturo tayo makinig sa kanyang ina. Bakit? Pag pinakinggan mo yung ina, ang sasabihin niya, gawin ninyo ang lahat ng kanyang sabihin. Sinong tututol dyan? Okay? Yung iba tumututol. Ayaw pakinggan. Kahit na si Jesus mismo, sinabi, masdan mong yung ina, at yung ina naman, pag pinakinggan mo, sasabihin, gawin ninyo lahat ng sinasabi niya. Okay? So Mary's role, therefore, in the life of the disciple is to point them to Christ. Yan ang trabaho ni Maria sa bawat disipulo ni Kristo. Ituro sila kay Jesus. Si Jesus, nasabi nga sa John 14, verse 6, ako ang daan, katotohanan, at buhay. Kaya napakaganda na tayo ay talagang nasa pagkakandili ng mahal na Birhen. Kasi isa lang naman ang kanyang ginagawa. Itinuturo tayo sa daan, sa katotohanan, at sa buhay. At sino yan? Walang iba kundi ang kanyang anak na si Jesus. Malinaw. Kaya nga hindi ko maintindihan kapag ang mga protestante, galit na galit pag tayo ay nagpapahayag ng ating pagmamahal sa mahal na Birhen. Galit na galit. Para bang, hindi ko malaman kung nasusunog sila. Sinusunod lang naman natin yung itinuro sa atin ng Panginoon na sabi, masdan mo ang iyong ina. At pag pinagmasdan mo yung ina, isa lang naman ang matututunan mo sa kanya. Gawin mo yung pinapagawa ng anak ko, na siyang daan, katotohanan at buhay. O meron bang problema dyan? Ewan ko, hindi ko maintindihan yung iba. May problema daw sila doon. No? So anong masasabi natin na ang Mariology, ang pag-aaral kay Maria, ay laging tumuturo sa Christology. Wala pong Mariology na tatapos lang sa Mariology. Lahat ng Mariology ay nagtuturo patungo sa Christology. Kasi si Maria ay hindi nagtuturo sa sarili. Ang tinuturo niya yung anak niya. Kaya Mariology points to Christology. Mariology cannot be properly understood separate from the mystery of Christ. Hindi mo maintindihan si Maria kung nakahiwalay kay Jesus. Kaya yun namang ibang mga Katoliko, malakas nga ang debosyon sa mahal na Birhen, pero hindi naman kilala si Kristo, hindi rin naintindihan talaga kung sino si Maria sa buhay nila. Kaya importante, nag-faith formation, nagba-Bible study. Kasi maaring ang dasal ng dasal, hindi naman naintindihan ba't nagdadasal. Hindi rin tama. No? Pero ang tamang Mariology ay dapat lumakilala yung pagkaunawa sa misteryo ni Kristo. Bakit? Because Christ at the center of Christian faith, si Kristo ang sentro ng ating pananampalataya, ang siyang naghahawak ng lahat ng bahagi ng buhay at mundo.
Ha? Colossians chapter 1, 16 to 17, anong sabi? For in Him, kay Kristo, were created all things in heaven and on earth, the visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all these things were created through Him and for Him. He is before all things. In Him all things hold together. Ayon. Kaya pala, si Kristo talaga ang pinupuntahan ng lahat ng debosyon, pagmamahal kay Maria, ang lahat yan ay kapupuntahan si Jesus. Bakit? Dahil dito, all things were created through Him. Lahat ay nilikha sa pamamagitan ni Kristo and for Him, para kay Kristo. Ha? Kaya kung ano man yung ipinagkatiwala ni Jesus sa krus, ang kanyang ina, yan palang kanyang ina, yan ang tutulong sa atin na magdala papalapit kay Kristo. Because all things were created through Him and for Him. Okay? So to understand the mother, kung gusto nyong maintindihan yung nanay, ay dapat makilala nyo yung anak. Hindi pwedeng dasal ng dasal kay Maria, pero hindi naman talaga kilala yung anak. Ha? You cannot separate. Hindi mo pwedeng ihiwalay yung anak sa ina. Kasi pag ginawa mo yan, kinidnap mo. Bawal ang kidnapping. No? So, lagi silang magkasama. Okay? So, si Kristo ang lagi nating kapupuntahan. Christ is the light. No? Sabi nga sa John chapter 8, verse 12, sabi ni Kristo, I am the light of the world. Ako ang liwanag ng sanlibutan. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Ha? Sabi ni Kristo, ako ang liwanag ng sanlibutan. At ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng liwanag ng buhay. At sino ba yung pinakatapat na sumunod kay Jesus mula sa kanyang pagsilang hanggang sa kanyang kamatayan? Hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit, sino ba kung may iisang tao na pinakatapat na sumunod sa kanya? Walang iba, kundi ang kanyang ina. At anong sabi ni Jesus? Whoever follows me, ayan yung ina niya, ang sino mang sumusunod sa akin will not walk in darkness, but will have the light of life. Siya ay magdadala ng liwanag. Kaya tignan ninyo ang buwan sa gabi, diba? Maliwanag ang buwan. Bakit? Kasi sinusundan niya yung liwanag ng araw. No? At yung liwanag ng araw ang reflection ng buwan na nagbibigay ng liwanag sa gabi. Ganyan si Maria, para siyang buwan. Kung si Jesus ang liwanag ng araw, pinanggagalingan ng liwanag, ang buwan naman ang tumatanggap ng liwanag at nagdadala ng liwanag sa kadiliman. Ang buwan ay hindi araw. Pag pumunta ka sa moon, wala namang apoy yung moon para magkaroon ng sarili niyang liwanag. Ang liwanag ng buwan ay kinukuha lang niya mula sa liwanag ng araw. At ganun si Maria. No? Yung taglay niyang liwanag, katulad ng buwan, ay galing sa kanyang anak. Sabi ng anak niya, I am the light of the world. At si Maria ang nagdadala ng liwanag para tanglawan ang mga nasa kadiliman. Katulad ng buwan na nagdadala ng liwanag sa dilim. No? Kaya nga, hindi po Romans yan. Apocalypse po yan. Misquoted yan. No? Apocalypse o Revelation chapter 12 verse 1. Anong sabi? A great sign appeared in the sky. Isang dakilang tandang lumabas sa langit. A woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. Si Maria, no? Sabi, may isang malaking tanda nakita sa langit na nagniningning sa liwanag ng araw at ang buwan ay nasa kanyang paa. Yun na nga, simbolo ni Maria. No? Hindi siya mismo yung liwanag, pero tumatanggap siya ng liwanag at ito'y pinaniningning niya sa lahat. So to know Mary is to know her Son, Jesus Christ. True devotion and theology on Mary will lead to Christ. No?
Ang tunay na debosyon kay Maria, ang tunay na pagkakaunawa ng theology ni Maria ay laging magtuturo ng katotohanan ni Kristo. Okay? Kaya tignan natin, para maunawaan natin ang misteryo ni Kristo at maunawaan ang misteryo ni Maria. Ito ay, kung tutuusin, review na lang ito dahil naibigay ko na rin ito dati. At ano yan? Yung tanong natin, sabi, mayroon bang Pasko kung hindi nagkasala si Adam and Eve? Kung yung una nating magulang ay hindi nagkaroon ng pagkakasala, magkakaroon ba ng Pasko? Isisilang ba si Jesus kung hindi sila nagkasala? At dati natanong ko na yan sa inyo, ano ba yung sagot ninyo? Ha? Yeah. Tama. Okay? So ang sagot natin, di ba, mayroon kasing side ng theology na magsasabi si Kristo ay dumating dahil kailangan natin na iligtas sa kasalanan. Tama yan. Kasi nagkasala tayo, kaya kailangan tayong iligtas. Pero ang katanungan ay, paano kung hindi tayo nagkasala, darating ba si Kristo? At ang sagot, darating pa rin. Kasi kung isipin mo, parang si Kristo pala naghihintay sa atin na magkasala para lang siya makapasok sa mundo natin. Ay kawawang Kristo. Ay paano pala kung hindi tayo nagkasala? Wala na, hindi na lang siya nakapasok. Parang ganun ba yun? Yung pinakamahalagang pangyayari sa mundo na ang Diyos ay naging tao, the Word became flesh. Yung pinakamahalagang pangyayari sa mundo, yung pala'y nakadepende lang kung ang tao magkakasala para namang ang babaw. Ang Diyos pala ngayon parang naghihintay pa sa tao na siya'y pumalpak para lang siya makapasok. Kaya sa side ng Franciscan, lalo na si John Duns Scotus, sabi niya, kung yan ang pananaw natin, para bang napakaliit naman ng pwedeng magawa ng Diyos, kailangan pang humingi ng permiso sa tao na magkasala para siya makapasok. Paano kung yung tao sabihin, ayaw naming magkasala? Wala na, hindi na makapasok yung Diyos. Kaya sinasabi natin, from the Franciscan John Scotus theology, ang sinasabi niya, hindi kinakailangan ng tao na magkasala para si Kristo ipanganak sa mundo. So ibig sabihin, tuloy ang Christmas party kahit si Adan at si Eva ay hindi nagkasala. Kaya sabi ni John Scotus dito sa baba, God wouldn't be giving Jesus the glory that was due to Him by intending to create Him secondarily after first intending to create us. Sabi dito ni John Scotus, parang bumaba yung kaluwalhatian ni Kristo kung siya pala'y pangalawa lang. Ang unang intensyon lang ng Diyos ay likhain ang mundo, tapos naisip na lang, ay nagkasala sila, o sige, pumasok ka na. Parang sabi dito ni John Scotus, ay para bang bumaba naman yung kaluwalhatian ni Kristo, siya pala'y panglunas lang sa kasalanan. Pero sabi ni John Scotus, God intended to create the greatest thing first. Ang kalooban ng Diyos ay likhain higit sa lahat. Unang-una, sabi dito, Jesus, human nature. Kung merong lilikhain ng Diyos, na pinaka-importante, sabi ni John Scotus, yung pagkatao ng Panginoong Heso Kristo, ang una at pinakamahalagang nilikha ng Diyos. Higit pa dun sa story ng creation sa Genesis 1. Kaya hindi po yung Genesis 1 ang pinaka-importanting paglikha. Ang pinaka-importanting paglikha ng Diyos ay nang nilikha niya ang pagkatao ng kanyang anak na si Heso Kristo. And then after nun, create all other lesser things after
Christ, starting with His Immaculate Mother. Okay? Meron po bang katanungan sa punto na yan? Naget niyo po ba yung sinasabi ni John Scotus? May tanong ba? Wala? Okay? So parang review na natin ito dahil nabanggit na natin to before. Okay? So anong sabi ni John Scotus? No? He had a revolutionary concept. Revolutionary yung pag-iisip ni John Scotus sa pagsilang ng Panginoon. He said that Jesus would have come to earth to be one of us, even if Adam and Eve did not sin. No? Sabi rito ni John Scotus, si Jesus ay pupunta pa rin at isisilang sa mundo. Kahit si Adan at si Eva, hindi nagkasala. O kaya huwag kayong mamroblema, naku, wala na tayong Christmas. Tuloy ang ligaya ng Christmas, kahit hindi nagkasala si Adan at si Eva. Okay? Bakit? Kasi nga, ang buong nilikha ay nilikha para kay Kristo. Okay? So also, that our redemption wasn't the primary reason for His coming, but rather it was because it was God's way of loving Himself. Anong ibig sabihin nito? Sabi ni John Scotus, nung likhain ng Diyos ang sanlibutan, yung pagliligtas niya sa atin, nung siya'y dumating, hindi yan ang pinakamahalaga sa Diyos. Mahalaga, pero hindi yan yung pinakamahalaga. Ano yung pinakamahalaga? Nilikha ng Diyos ang buong sangsinukob. Because it was God's way of loving Himself. Sa paanong paraan? Kasi nung nilikha ng Diyos ang sangsinukob, ang gusto niya gawin lahat ng kanyang nilikha bilang regalo sa kanyang anak, kaisa-isang anak na si Jesus. No? So, nung palang nililikha ng Diyos itong sangsinukob, hindi natin namamalayan na ang plano pala ng Diyos ito ay nililikha bilang regalo sa kanyang anak. At darating ang panahon na yung regalong ibinigay sa anak, ito'y kanyang aangkinin. Paano aangkinin ng anak yung regalong binigay ng ama? Papasok siya doon sa nilikha at magiging tao na katulad ng nilikha ng Diyos na tao. Para nga naman, maklaim niya yung niregalo sa kanya ng tatay niya. Diba? Parang ano yan eh. Parang kung niregaluhan ka ng kotse ng tatay mo, wow, may kotse ako. Pero kung hindi mo sasakyan yung kotseng binigay sa'yo, ay hindi mo rin napakinabangan yung regalong kotse. Kailangan, pumasok ka dun sa sasakyan, gamitin mo yung susi at pandarin mo yon, edi napakinabangan mo yung regalo sa'yo ng tatay mo. At dun mo masabi, napakaganda pala nitong sasakyan na ibinigay sa akin ng tatay ko. BMW, ang daming mga special na pinapatugtog, ang ganda-ganda sa loob, ang gara-gara kumilos, kasi nagamit mo. At ganun din itong nilikha ng Diyos na sangsinukob, lahat yan ay regalo ng Diyos sa kanyang anak, bugtong na anak, sabi natin, the only begotten Son. At ang anak, paano niya mapapakinabangan ng regalo ng kanyang ama kung hindi siya papasok doon sa niregalo ng ama, ang sangsinukob? At paano siya papasok? Bilang maging isang tao, katulad ng nilikha ng Diyos na unang tao, si Adan at si Eva. So ngayon nakikita natin na kaya pala sinasabi doon sa Colosas, yung binasa natin kanina, all things were created through Him. Lahat ng bagay ginawa ng Ama sa pamamagitan ng anak. All things were created through Him and for Him. Lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan ng anak at para sa
anak. Kaya lahat po ito ay pag-aari ng anak. Yan ay regalo ng kanyang ama sa kanya. Kaya kita mo, ang lakas loob sabihin ni Kibuloy, akin ang buong sanglibutan. Paano? Kala niya siya yung anak. Siya yung anak-anakan. No, hindi siya yung tunay na anak. No? Ang tunay na anak, walang iba, nag-iisa, bugtong na anak, yung anak ng mahal na Birheng Maria, ang Panginoong Hesukristo. Hindi yan si Kibuloy. Okay? Kaya malinaw sa aral ng Biblia na lahat ng nilikha ng Ama sa pamamagitan ng anak ay para sa anak. Kaya ang anak, para ganap na tanggapin ang kabuuan ng niregalo ng kanyang ama, tatanggapin niya yan sa pamamagitan ng kanyang pagpasok sa nilikha ng Diyos. Kaya nga sabi natin kanina, ang sabi ni John Scotus, hindi ang sangsinukob ang pinaka-importanting ginawa ng Diyos. Ang pinaka-importanting nilikha ng Diyos ay ang pagkatao ng kanyang bugtong na anak. Yan ang pinaka-importante. No? Meron tayong pelikula dati yating pinakamagandang, bala sa balat ng lupa. Ayan gano'n, di ba? Hayop. Ang pinakamagandang nilikha ng Diyos sa balat ng lupa, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. No? Kaya nga, si Kristo ang una at si Kristo ang huli. Ang Alpha at Omega. The beginning and the end. Si Kristo. Ha? Sabi ni John Scotus, since He's perfect, dahil si Kristo ay walang bahid ng kapalpakan, He's perfect. He's worthy of love more than anything else in creation. And so creation could not be complete without God. Ha? Hindi kompleto yung nilikha ng Diyos kung yung nilikha niya kahit ang ganda-ganda ay hindi masasamahan mismo ng Diyos. Diba? Paano nga naman makompleto yung creation kung wala doon ang kanyang anak? So creation could not be complete without God in the form of the second person of the Trinity being a part of it. No? Kaya nga ang mundo ay talagang pinagpala. Bakit pinagpala ang mundo? Kasi pumasok ang Diyos sa ating mundo. Ha? Nagkatawang tao, sabi nga natin pag-angelus, at ang salita ay nagkatawang tao. So Jesus was the pinnacle of God's creation. Ano bang pinnacle? Taluptop. Diba? Sa bundok ay may taluptop, yung pinakamataas. Si Kristo yan. Si Kristo ang taluptop ng lahat ng nilikha sa sangsinukob. Ha? And His incarnation, yung kanyang pagsilang, was conceived in God's mind before Adam and Eve's creation was. Kaya bago pa nilikha si Adan at si Eva, ay alam na ng Diyos, nasa isip na ng Diyos, nasa plano na ng Diyos, na ang kanyang anak ay papasok sa kanyang nilikha upang ito ay kunin. Ha? Para kanyang kunin at papasok siya maging tao. Kaya hindi si Adan at si Eva ang pinaka-importanting konsiderasyon. Ang pinaka-importante ay ang kanyang anak. The first and the last. Ang Alpha at ang Omega. Ang simula at ang dulo. Ha? So Jesus wanted to raise our humanity to the divine. Kasi alam naman ng Diyos, kahit sinabi sa Genesis, nung nilikha ang unang tao, anong sabi dito? Na sila'y lilikhaing kawangis ng Diyos. Maganda yung sinabi, pero mahirap intindihin. Paano tayong naging kawangis ng Diyos? Sinabi lang ba niya? Yung sinabing tayo nilikhang kawangis ng Diyos, yan po ay pangako. Nung yan ay sinabi sa Genesis, hindi pa yan ganap.
yan ay pangako na kayo ay magiging kawangis ng Diyos. Paano nangyari yan? Nung ang salita ay nagkatawang tao, yung tao naging tunay na kawangis ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nasa wangis na ng tao, dahil si Kristo naging tao katulad natin. Okay? So ngayon makita natin yung palang sinabi sa Genesis, hindi pala yan natupad hanggat si Kristo ay hindi pa naging tao. Kung baga, pangako pa lang. At sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao sa ating wangis, yan pala hindi pa kumpleto. Naganap lang yan ng kumpleto nung si Jesus ay naging taong katulad natin. Okay? So, in doing so, gives us an example of how to be holy. No? Dahil si Kristo ay nasa wangis ng tao, naturuan niya tayo at naipakita sa atin paano ba maging maka-Diyos. Bakit? Kasi yung Diyos naging makatao. Ha? Kaya kung gusto natin na tayo maging maka-Diyos, maging tunay na makatao. Tignan ninyo yung mga taong hindi makatao, di ba? Anong nagiging asal? Hindi na asal tao, asal hayop, di ba? Kaya nga minsan, pag sa laula, anong sasabihin mo? Ang baboy mo naman. Oh, kasi hindi na makatao no? Sa laula, ang baboy mo naman, di ba? O pag mga taong gumagawa ng katiwalian, anong sasabihin? Ito, ahas talaga to. O, di ba? Buhaya. Nawawala yung pagkatao mo kapag gumagawa ka ng kasamaan. Nagiging kang hayop. Di ba? Kaya kung gusto natin na tunay na tayong maka-Diyos, dapat ikaw ay tunay na makatao. Kasi kapag nababawasan ang pagiging mong makatao, nabubura yung pagiging mong maka-Diyos. Kasi si Jesus ay tunay na Diyos, tunay na tao. Kaya siya pumasok bilang maging tao upang ang tao ay maging tulad ng Diyos. Okay? So mas nagiging malinaw sa atin, sino si Kristo? Bakit nilikha ang sanglibutan? Bakit nagawa ang buong mundo? Yung pala'y ginawa bilang regalo ng Ama sa anak. At ang anak, katulad ng sabi natin, kung ikaw ay niregaluhan ng kotse ng tatay mo, hindi mo ba pakinabangan kung hindi ka papasok sa kotse, sasakyan at gagamitin. Kaya ang anak, pumasok sa mundong ginawa ng kanyang ama, ginamit, at upang sa paggamit ito'y itaas niya sa dignidad, karangalan ng Diyos. Kaya ang tao, na tunay na makatao, na itaas bilang maka-Diyos. Okay? Kaya human creature was made for God's glory. Ayan. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Salvation from sin is not the highest end of humanity. Anong ibig sabihin? Na hindi ang pagkaligtas sa kasalanan ang pinakamataas na alituntunin. Napakababaw naman kung yun lang ang plano ng Diyos na tayo iligtas lang sa kasalanan. That view conceives of the purposes of God too negatively. Napaka-negative. No? Na kaya lang pala dumating ang Diyos ay para iligtas lang tayo sa kasalanan. Ang babaw naman. Rather, the highest end, ang pinakamataas na hangarin para sa atin is uninterrupted communion with God. Anong sabi dito? Ang pinakamataas na hangarin, layunin ng Diyos sa atin ay magkaroon ng walang katapusang pakikipag-isa sa Diyos. Yun ang talagang gusto ng Diyos, ng tao'y walang katapusang nakikipag-isa sa Kanya. Kaya na siya pumasok sa mundo natin para tayo'y wala ng hiwalayan. Hindi ka na mahihiwalay kasi mismo ang Diyos pumasok na sa mundo mo. Pumasok na sa mundo mo at sinuot na yung mismong laman mo. Hindi na siya naiiba sa laman natin. Siya'y pumasok na naging taong katulad natin, hindi na kaiba natin.
Kaya anong sabi ng Catechism of the Catholic Church? Chapter 1, verse 1. Anong sabi? God, infinitely perfect and blessed in Himself, in a plan of sheer goodness, freely created man to make him share in His own blessed life. Ha? Ang ganda ng turo ng simbahan. Anong sabi dito? Ang Diyos na punong-puno ng perfection, walang kulang sa Kanya. Punong-puno siya ng biyaya at pagpapala sa sarili niya. Walang pangangailangan ng Diyos. Wala siyang pangangailangan. Pero dahil sa Kanyang kabutihan, na nag-uumapaw, sheer goodness, kabutihang nag-uumapaw, freely, hindi siya napilitan. Kusang nilikha ang tao. Bakit? To make him share in His own blessed life. Nilikha ng Diyos ang tao dahil gusto niyang mayroong makasama sa pagsasaya niya. Ang Diyos hindi na kontento, Gusto pang magpasaya ng iba. Kaya niya tayo nilikha para maranasan natin ang kaligayahan ng Diyos. Kaya kung ikaw sa maghapon nagbubugnot ka, ay sinisira mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. Ang plano ng Diyos ay makapiling mo siya ng maligaya, eto ka naman, nagkikimkim ka ng galit, sama ng loob, abay, sinisira mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. Tumatanda ka tuloy lalo, kumukulubot ang muka. No. Kung ikaw ba'y nagiging na lang masayahin, di natutupad mo pa yung plano ng Diyos sa buhay mo. Okay? Kaya, anong sabi uli? Colossians chapter 1, verse 15 and 16. Sabi dito si Jesus, He is the image of the invisible God. No? Ang Diyos na hindi nakikita, si Kristo ngayon ang naging imahen. Kasi ngayon nakita na, kasi naging tao. Si Jesus ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. The firstborn of all creation. Siya yung panganay sa lahat ng nilikha. Bakit naging panganay? Di ba si Adan at si Eva nauna sa Kanya? Paano siya naging panganay? Kasi nga sabi natin, bago pa nilikha, ang anumang bagay ang nasa plano na ng Diyos ay ang Kanyang anak. Kaya siya ang panganay, firstborn of all creation. For in Him, sa pamamagitan ni Kristo, were created all things in heaven and on earth. Lahat ay ginawa sa pamamagitan niya sa langit at lupa. Whether visible or invisible, nakikita man o hindi. Whether thrones or dominions or rulers or powers, all things, lahat ng bagay, created through Him, nilikha sa pamamagitan niya at for Him, para sa Kanya. So nakita natin na ang lahat pala ng sangsinukob, lahat ng nilikha, si Kristo ang pinagmulan. Christ the origin. Siya ang panganay sa lahat. At siya din naman ang katapusan. So dito natin nakikita the Father's gift to the Son. Si Kristo, maintindihan mo, ang kabuuan ng mundo. Kaya pala pag tinanong mo sa sarili mo, bakit ako ipinanganak sa mundong ito? Maisip mo pala, dahil pala kay Kristo. Si Kristo palang dahilan, bakit ako namumuhay sa mundong ito? Nilikha ako ng Diyos para sa Kanyang anak. Para bigyan ako ng biyaya na ma-enjoy, makasama ang Diyos, maranasan ng Kanyang kaligayahan. Kasi ang Ama, gustong bigyan ng Kanyang anak ng kapatid. Hindi na kontento yung Ama na makita yung Kanyang anak na si Jesus. Gusto ng Ama sa bawat lingunin niya, makita niya yung reflection ng Kanyang anak. Kaya tayo nilikha bilang kawangis ni Jesus para kahit saan tumingin ng Ama, ang nakikita niya ay ang mukha ng Kanyang anak. Kaya dapat ang buhay natin ay reflection ng buhay ni Jesus. Pag tinanong tayo, bakit ka nandito sa mundong ito? Ikaw ay para maging regalo ng Ama sa anak. Sa anong paraan? Na ikaw ay
makikita sa iyo ng Ama ang kanyang minamahal na anak. No? Yan yun eh. Tayo nilikha ng Ama para pag tumingin siya sa atin, kalugdan niya tayo dahil nakikita niya ang kanyang anak sa atin. Ha? So malinaw. Kaya si Kristo ang unang Adan. Hindi si Adan na nilikha sa paraiso. Christ is the first Adam. No? Yan ang sabi ni San Pablo. Hindi akong nagsabi niyan, si San Pablo nagsabi niyan. 1 Corinthians chapter 15, verse 22 to 25. Ano sabi? For just as the first Adam all die, yung sa unang Adan sa paraiso, lahat ay namatay sa pamamagitan ng Adan na yon, so too in Christ shall all be brought to life. But each one in proper order. Christ the first fruits, si Kristo ang unang panganay, then in His coming those who belong to Christ. Then comes the end, when He hands over the kingdom to God and Father, when He has destroyed every sovereignty and every authority and power, He must reign until He has put all His enemies under His feet. Dito natin makikita yung kabuuan. Ano bang ginagawa ng Diyos? Ang Diyos Ama, nilikha ang sanglibutan para sa anak, para pumasok yung anak at tanggapin lahat ng regalo ng Ama sa kanyang nilikha. Pero anong gagawin dito? Sabi din sa huli, si Kristo na panganay, Christ the first fruits, and at His coming, ay muling mabubuhay yung mga kasama ni Kristo. And anong gagawin? At the end, sabi rito, when He hands over the kingdom to His Father. Ito pala yung ending. Ang ending pala, matapos na ibigay ng Ama ang lahat sa anak, ito namang anak, pag kinuha na yung lahat ng kanyang tinanggap sa Ama, ang anak naman ay ibabalik lahat sa Ama. When He hands over the kingdom to His God and Father. Ang anak pala, titipunin lahat ng ibinigay ng Ama sa kanya at ito'y kanya namang iaalay bilang regalo niya sa Amang nagbigay sa kanya. Anong napansin ninyo? Ang Ama at ang anak ay naglalaro ng basketball. Ginawa ng Ama yung bola. Sabi sa anak, sige anak, ito, catch. Sinalo ng anak, nag-basketball yung anak. Matapos niyang kunin yung bola, ibabalik sa Ama, tay, catch. Yan pala ang ginagawa na itong Trinity. Ang Santissima Trinidad, masayang naglalaro. At ang mahal na mahal nilang pinaglalaroan ay tayo. Tayo pinagpapasapasahan ng Ama at anak, pasa-pasa. Hindi magkamaya ba yun? Hindi makontento, nagpapasa-pasa. Hindi ba ganun ang nangyayari kapag yung may bagong panganak? Tuwang-tuwa tayo sa baby? Ipapasa sa lola. Yung lola tuwang-tuwa, ipapasa naman sa lolo. Yung lolo tuwang-tuwa, ipapasa naman doon sa anak uli. Diba? Pasa-pasa yung baby. Kasi tuwang-tuwa sila sa baby, mahal na mahal. Kung bola lang yung baby, nag-basketball na sila. No? At ganyan tayo sa kamay ng Diyos. Ang Diyos, tuwang-tuwang-tuwa sa atin. Na wala na siyang ginawa, kundi pagpasapasahan tayo sa pagitan ng kamay ng Ama sa anak, at ng anak sa Ama, at ng Ama sa anak, at yan ay forever and ever nagpapasapasahan. Kung maintindihan natin na ito pala ang nilikha ng Diyos, masabi natin sa buhay natin, may pag-asa pala tayo. Kahit pala mahirap ang buhay, kahit pala punong-puno ng problema, sa dulo pala, ang makikita natin ay ang dakilang pagmamahal ng Diyos na walang ginawa kundi ilipat lang tayo mula sa kamay ng Ama sa anak at sa kamay ng anak sa Ama, andyan ang buhay natin. No? Kaya kung yan ay malinaw sa isip natin, kahit dumating pang mahirap na pangyayari ng buhay, hindi tayo masisiraan ng loob. Kasi alam natin kung nasa ang kamay tayo nakahawak. Hawak tayo ng Ama at hawak tayo ng anak. Kaya nga,
ang misteryo ng pagsilang ni Jesus ay hindi nakaugat sa nangyari dun sa pagsuway ni Adan at Eva. Hindi dun nakaugat. Kundi yung incarnation provides the only way God can have perpetual, unimpeded communion with man. No? Yan ang sabi ni John Scotus. Ang pagsilang ni Jesus ay ang nagdadala ng walang interruption na pakikipag-isa natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Adam was without sin, but that does mean he's perfect. No? Kung si Adan man, kahit hindi siya nagkasala sa paradiso ng Eden, kung hindi siya nagkasala, hindi pa rin siya perfect. Kasi hindi pa natupad yung sinabi ng Diyos na siya ay nilikha sa wangis ng Diyos. Kaya kahit hindi nagkasala si Adan at si Eva, kinakailangan pa rin na ang Diyos ay isilang sa mundo para ang tao ay talagang maging kawangis ng Diyos. Okay? So the incarnation was the means to become co-heirs with Christ. No? Hindi tayo pwedeng maging tagapagmana kung si Kristo ay hindi naging taong katulad natin. Incarne. No? Dumating siya ng may laman. Incarne. Okay? So incarnation adds an incredible and immense dignity to our nature. Yung pagiging tao ni Jesus ay dinagdagan ng napakalaking value ang ating pagkatao. Kasi tayo itinaas sa higher level. Tinaas ang ating dignidad. For we are united to the God-man, not just a man. No? Bakit tayo itinaas ang ating dignidad? Kasi yung ating laman ay naginang laman ng Diyos. Kalaman na tayo ng Diyos. In Eden, Adam was a son indeed. Sa pamamagitan ng kanyang pagkalikha ng Diyos. Si Adan ay naging anak sa pamamagitan na siya'y nilikha ng Ama. But, hindi pa siya anak. No? Yung pagdating ni Kristo, ang tao ay naging anak ng Diyos dahil sa pag-ampon niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Okay? Kaya nga sabi sa Galatians chapter 4, verse 6 to 7, sabi ni Pablo, because you are sons, kayo'y mga naging anak, God has sent into our hearts the Spirit of His Son. Ipinadala na sa atin ng Diyos, sa ating mga puso, ang Espiritu ng Kanyang anak. Dahil yung katawan natin ay naging katawan din naman ni Kristo, na kayang tumawag, Abba, Father. Okay? So therefore, you are no longer a slave, but a son, and if you are a son, then through God, you are also an heir. Hindi ka lang anak, sabi dito, kundi dahil sa pagiging anak mo, ikaw din ay tagapagmana, heir. Diba? Aba, isipin mo yan. Tignan nyo yung mga yan, katabi nyo. Mga tagapagmana yan. No? Hindi tagapagmana ng mga lupain ng kung saan-saan. Baka DPWH pa makipag-away sa inyo. Pero kayo tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Huwag niyong kakalimutan yan. Kahit mahirap ang buhay, kahit maraming pagsubok, kayo'y tagapagmana. That's a big, big blessing. No? Kaya nga, yung fulfillment ng prophecy, God said, let us make human beings in our image after our likeness. Yan ay hindi po natupad hanggat hindi isinilang si Kristo. Kaya anong sabi ng katekismo? Number 359, pag binasa natin, basahin natin. In reality, it is only in the mystery of the Word made flesh that the mystery of man truly becomes clear. Ayan. Sabi dito, yun lang sa pagsilang ni Kristo, naging tunay na maliwanag ang tunay na misteryo ng ating pagkatao.
Kasi nga naman, ang labong isipin, no? Minsan sabihin, bakit pa ako pinanganak sa mundong ito? Diba? Minsan mapapatanong ka rin eh. Sabihin, bakit pa ako pinanganak itong mundong ito? Ang daming gera, problema, hirap. Bakit pa ba ako pinanganak? Minsan nalilito tayo sa bakit pa nga tayo pinanganak. Pero pag naliwanagan tayo, makita natin na tayo pinanganak. Dahil gusto ng Diyos na tayo maging kabahagi sa kaligayahan ng kanyang anak na si Kristo. Okay? Kaya nga sabi, St. Paul tells us that the human race takes its origin from two men. Sa dalawang tao nang galing ang tao, yung kay Adan at yung kay Kristo. The first man, Adam, he says, became a living soul. The last Adam, si Kristo, a life-giving spirit. No? Ang ganda, no? Kino-compare si first Adam at saka yung last Adam, si Christ. So I invite you, basahin niyo yan sa Catechism of the Catholic Church, number 359. Maganda yung sinabi dyan. At yan ay hango sa sulat ni St. Peter Chrysologus. Okay? So ngayon, ano yung implication? Anong kahulugan ngayon? Na ngayon nalarman natin na tayo pala'y nilikha ng Diyos para sa kanyang anak. So unang implication, we are created to become gifts for God. Ayan. Kaya pala tayo nilikha ng Diyos, kaya pala tayo namumuhay sa mundong ito, dahil tayo ay nilikha para maging regalo sa Diyos. Regalo ng Ama para sa kanyang anak. Abay, napakagandang rason yan para mabuhay. Ikaw ay namumuhay bilang regalo. No? At sana naman, kung ikaw ay isang regalo, ikaw naman ay maging regalong pakinabang. No? Kasi minsan, di ba, pag Pasko, ang dami mga regalong natatanggap, yung ibang regalo sasabihin mo, naku, ano ba namang klaseng regalo tong binigay? Hindi mo malaman kung saan mo gagamitin, di ba? Kaya nung ginagawa mo, binabalot mo na lang uli para ipamigay sa iba. Oh, yan yung tinatawag nating recycled na regalo. Kasi pag tinanggap mo, sasabihin mo, anong gagawin ko dito? Walang pakinabang. Pero kung ikaw ay regalo ng Diyos sa kanyang anak, kung yan yung implication, siguro naman ang dapat mong sabihin sa sarili mo, ay dapat naman maging kung kapaki-pakinabang na regalo ng Ama para sa anak. Okay? So each and every creature, lahat ng nilikha, being complete in itself and unique in its essence, is a model or a copy of God the Son. No? Lahat pala ng nilikha ng Diyos ay kopya ng kanyang anak, who became incarnate in order to glorify His Father for the beauty of the This vision is a direct result and spirituality at its best. No? Ito po ay dinevelop ng Franciscan theology. No? Kaya yan naman ang ating tinuturo din dito. Pero the thing is, maganda, no? Sabi dito na being complete in itself and unique in its essence is a model or a copy of the Son of God. No? Kopya ng anak ng Ama. At sana yan ang nakikita sa atin. No? Hindi yung tinatawag ka, ay ka, mukha kang ahas, mukha kang buhaya, mukha kang baboy. No? Dapat pag tayo nakikita ng mga tao, sasabihin, ayan na naman, oh, si Kristo. Diba? Kaya tignan ninyo, nung nabubuhay pa si Mother Teresa, anong tawag nila kay Mother Teresa? The living saint. Buhay pa si Mother Teresa, ang tawag na sa kanya, santo. Kasi nga naman, pag makita mo pa lang, alam mo na, ay ito, santo ito. No? Lumalabas si Kristo. Si Kristo yung natatanaw kapag nakikita si Mother Teresa. Sana ganon din tayo. No? Na kapag tayo ay nakakasalamuhan ng ating mga kapitbahay, mga kaibigan, kamag-anak, no? Ang nakikita nila sa atin
si Kristo. Bakit? Dahil sabi rito, every creature, lahat ng nilikha, being complete in itself and unique in its essence, is a model, a copy of the Son of God. No? Andiyan na eh. Isa buhay na lang. Okay? So, tignan natin yung order of creation. So, therefore, kung titignan natin kung paano ng Diyos isinagawa ang kanyang plano. Siyempre, kung meron kang project, kailangan mong planuhin paano mo gagawin yung project, di ba? Kunyari, ang project ko, ako ay magluluto ng kare-kare. Di naman lalabas na lang yung kare-kare dahil sinabi ko gusto ko magluto ng kare-kare. Ang gagawin mo, iisipin mo muna, ano kailangan mo gawin? Maluto ko yung kare-kare. Diba? At iba-iba siguro yung style natin kung paano natin gagawin yan para maluto yung kare-kare. Yung Diyos, nung ginagawa niya ang sanglibutan para sa kanyang anak, kailangan din niyang planuhin. Paano ko isasagawa yan? Paano mangyayari yan? Ha? So God wouldn't be giving Jesus the glory that was due to Him by intending to create Him secondarily. Ha? Kung sa plano ng Diyos, pangalawa na lang si Kristo, hindi yun hindi yun ang best plan. No? Pero dahil si Kristo ang una niyang plinano ng kanyang anak ay magiging tao na ang una talagang lilikhain ng Diyos ay ang pagkatao ng kanyang anak na si Jesus. So therefore, Jesus' human nature, yung pagkatao ni Jesus, ang pinakamahalagang konsiderasyon. And then, to create all other lesser things after that, starting with His immaculate Mother. Ayan. So anong sinasabi dito? Na matapos sa plano ng Diyos, ang una niyang lilikhain ay ang pagkatao, ang humanity ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sabi dito, pagkatapos niyang maplano yan, ang susunod niyang kailangan gawin ay yung mga susunod na mas mahalaga doon. At paano ba magiging tao ang anak? Pwede bang maging tao ang anak kung ito'y galing sa itlog ng manok? Meron ba kayong nakitang tao na ipinanganak galing sa itlog ng manok o itlog ng pugo? Hindi naman. Diba? Meron ba kayong nakitang tao na ang magulang ay baboy? Wala naman. Siyempre, kung tao ang kailangan lumabas, kailangan tao din ang pinanggalingan. Kasi ang tao lang ang magkakasilang sa tao. Kaya nga kapag tao ay buntis, ang tawag natin ay nagdadalang tao ang buntis. Kasi ang pwede lang magbigay ng pagkatao ng isang tao ay ang kanyang nanay. Diba? Hindi naman yung mga buntis, sasabihin mo, ay kayo po'y nagdadalang pusa. Diba? Hindi mo naman sasabihin, ano kaya magiging anak nito? Tao kaya o pusa? Diba? Alam natin na kapag ang tao buntis, ang ipapanganak niya, tao din. Diba? So, kung ang plano ng Diyos para sa lahat ng kanyang nilikha, ng kanyang anak ay magiging tao, so ang pangalawang pinakamahalaga niyang konsiderasyon sa kanyang project ay ang magiging ina ng kanyang anak. Kaya paano mong isasang tabi si Maria? Sasabihin mo, ay hindi po siya mahalaga. Well, sa mata ng Diyos, napakahalaga ng gagampanan ni Maria bilang tagapagsilang ng kanyang anak na tatanggap sa lahat ng kanyang nilikha sa sangsinukob. Okay? So the primacy of Christ para maging tao ay nangangailangan ng ina. Kasi walang naging tao na ipinanganak galing sa itlog
Walang naging tao na ipinanganak galing sa pusa. Walang naging tao na nalaglag lang sa langit. Ang tao ay naging tao dahil siya ay isinilang ng isang ina. Kaya kung si Jesus ay tatanggapin ang lahat ng regalo ng kanyang ama na ginawa para sa kanya, ang daan para niya matanggap ito ay sa pamamagitan ng isang. Kaya the Virgin Mary is therefore not accidental to the humanity of Christ. Ang mahal na Birhen ay hindi aksidente lang na lumabas para si Kristo maging tao. Hindi po yan aksidente. Yan ay pinlano. No? Nasa plano ng Diyos si Maria. She was essential and integral part of the Father's gift to the Son. The Father gave Christ a mother in Mary. Kaya si Maria, hindi siya aksidente. Oy, naisip ng Diyos, o nga pala, no, kailangan ng nanay, o sige, gawan natin ng nanay. Hindi po ganon. Hindi si Maria parang napag-isipan na lang pagkatapos ng matagal na panahon. Si Maria ang pangalawang konsiderasyon. Kung si Jesus ang unang consideration, dahil sa kanya ibibigay ang lahat ng ginawa ng Ama, ang pangalawang consideration, kailangan ng nanay. Kaya si Maria ay essential. Diba? Yun nga yung tanong nung pandemic, diba? Dahil may nagtitinda ng lugaw at nagkaroon pa ng issue noon. Sabi, ang lugaw ba ay essential? O, diba? Sabi, kailangan dahil kumakain ng tao ng magugutom. Essential. Ganon din naman pag tinanong si Maria ba ay essential? Kinakailangan ba siya talaga para si Jesus ay maging tao? Ay malinaw. Essential. Hindi siya optional. She's essential and integral. Anong integral? Talagang kasama para ang plano ng Diyos ay matupad na maibigay ang sinukob sa kanyang anak na si Jesus. Okay? Kaya anong sabi sa Catechism of the Catholic Church? Sa Katekismo, number 1172, anong sabi? In celebrating this annual cycle of the mysteries of Christ, the Holy Church honors the Blessed Mary, Mother of God, with a special love. Sabi dito, pinararangalan natin ng isang matinding pagmamahalang mahal na Birhen. Dahil, sabi dito, she is inseparably linked with the saving work of her Son. Hindi mo siya maihihiwalay sa kanyang anak. In her, the Church admires and exalts the most excellent fruit of redemption. Sa kay Maria, makikita natin ang magandang bunga, fruit of redemption. At ano yung bunga na yan? Walang iba kundi yung bunga ng kanyang sinapupunan, si Jesus. Di ba? Sinasabi natin yan sa bawat panalangin, Aba, Ginoong Maria, napupuno ko ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Bakit? Dahil pinagpala ang iyong anak na si Jesus. So therefore, napakahalaga ng mahal na Birhen, hindi lang siya napag-isipan sa huli. Siya yung pangalawa, matapos si Kristo. Kaya makita natin sa proto-evangelium. Ano ba yung proto-evangelium? Ibig sabihin niya, yung unang ebanghelyo o unang mabuting balita. Saan mo makikita yan? Yan ay makikita mo sa Genesis chapter 3, verse 15. Anong sabi dito? Sabi ng Diyos sa ahas. Kasi natandaan nyo, yung ahas, wala na siyang masisi dahil sabi ni Eva, yung ahas siya yung nagsabi, kainin ko daw itong pinagbabawal. O ngayon, kinausap ng Diyos yung ahas, anong sabi niya? At alam natin yung ahas ay walang iba kundi si Satanas. Sabi niya, I will put enmity between you and the woman, between your offspring and hers. They will strike at your head while you strike at their heel. Sabi dito ng Diyos, gagawan ko ng pagkakahiwalay o pagtatalo o pakikipaglaban
pagitan mo, ikaw na ahas, at ng babae. Enmity between you and the woman, yung babae. Between your offspring, yung bunga mo, Satanas, at yung bunga niya. Sabi ng Panginoon, maglalaban. Yan yung unang magandang balita, na matapos magkasama ng Diyos, meron ng magandang sinabing plano na lalabanan ng babae yung ahas. Yan ba yung si Eva? Abay hindi. Si Eva nga nakinig pa sa ahas at sumali pa doon sa ginagawa ng ahas. So kung mayroong babae na lalaban sa ahas, hindi yun si Eva. Ito yung bagong babae. New Eve. Bagong babae na lalabanan si Satanas at ang kanyang mga bunga. Mga bunga ng kasalanan na dinadala ni Satanas, lalabanan ng babae, sabi rito, between her offspring and yours. Si Kristo ang bagong Adan at si Maria ang bagong Eva. New Eve. So, si Maria bilang bagong Eva ang kalaban ng kasamaan. Di ba? Kasi anong sabi dito? I will put enmity, lalagyan ko ng pagtatalo ang pagitan mo at ng babae. I will put enmity between you and the woman. Itong bagong babae na ito ay magiging mong kalaban. Hindi katulad nung unang ginawang Eva, naging mong kakontsaba. Naging kasabwat mo. Pero sabi ng Diyos, merong bagong babae. Ang bagong Eva, I will put enmity between you. Magtatalo kayo nitong babae na to. Kasi siyang kakalaban sa iyo. And her offspring, yung magiging niyang bunga, yung kanyang magiging anak, lalabanan ka. They, sino yung they na yan? Yung babae at yung kanyang anak, they will strike at your head. Aapakan nila ang ulo mo while you strike at their heel. Habang ikaw naman ay tutuklawin mo ang kanilang sakong. Pero paano mo matutuklaw kung inapakan na yung ulo mo? Wala na. Pag nauna mong tinapakan yung ulo ng ahas, yung ahas ba pwede ka pang matuklaw? Wala na, dedo na yung ahas. Di ba? Kaya tignan ninyo yung imahe ng Immaculada Conception. Di ba? Ano yung nasa paanan ng mahal na birhen? Yung ahas. Kasi dito po galing yan sa Genesis 3:15. Yung pangako ng Diyos na magpapadala siya ng isang babae na lalabanan yung ahas at aapakan. Kailan nangyari to? Nung si Adan at si Eva ay nasa loob pa ng paraiso. Hindi pa nangyayari ang maraming bagay. Umpisa pa lang, ang Diyos nangako na agad ng panibagong babae na lalaban kay Satanas. Therefore, Mary as the new Eve has been the enemy of Satan and sin from the beginning. Kaya sa umpisa pa lang, si Maria kalaban agad si Satanas at ang kasalanan. Kaya nga siya ay Immaculada. Ano bang pagiging Immaculada ni Maria? Ibig sabihin, nung siya ay nasa sinapupunan ng ina, nung siya ay likhain sa sinapupunan ng kanyang ama't ina, hindi siya kinapitan ng kasalanang orihinal. Walang bahid ng original sin ang mahal na birhen. Yan po ang Immaculate Conception. So makita natin, bakit walang bahid dungis? Kasi nga sabi ng Diyos, hindi sila magkakasundo. Sa umpisa pa lang, lalagyan na ng Diyos ng pagitan ang babae at ang ahas. Hindi sila magkakaroon ng agreement. Kaya nga susubukan niyang tuklawin, pero bago niya tuklawin ay inapakan na ang kanyang ulo. Kaya bagong Adan, si Maria
bagong Eva. Okay? And therefore, Immaculada. No? Immaculate conception. Okay? So, ang tanong, bakit kailangan ang Immaculate Conception si Maria? Bakit? Pwede naman bang hindi na lang si Maria gawin na katulad ng iba? No? Mabuting tao. Bakit kailangan pang Immaculate Conception? Kasi sabi ni John Scotus, it is a more perfect nga naman ang pagliligtas ng Diyos kung yung anak na isisilang ng Diyos ay mula sa babaeng hindi nabahiran ng kasalanan. Di ba nga lalaban yung si sa kasalanan? Ay kung yung mismong nanay niya ay kakampi pa na ng kasalanan, paano yun? Di ba? Kaya yung kanyang ina, katulad din niya, sabi nga sa Genesis 3:15, lalagyan ng Diyos ng paglalaban ang babae dun sa ahas. It's a more perfect redemption. Scotus proposed that being preserved from sin is a great redemption than being cleansed from it after sinning. Sabi ni John Scotus, mas malaking kaligtasan kung ang Diyos ay pag-iingatan ng mahal na birhen na hindi mabahira ng kasalanan. Pangalawa, sabi rito, ay magtataas lalo ng role no? Yung gagawin ka na ni Kristo mas dalisay. By preserving Mary from sin, Christ's role as Redeemer is elevated as He is the one who actively shields her from sin through the foreseen merits of His passion. No? So pinakita na si Jesus ay iniligtas ng higit lalo ang kanyang ina. Sa kasalanan. Okay? So, preservative redemption versus purificative redemption. Ano pong ibig sabihin yan? Kasi pag binasa nyo nga naman yung Magnificat ni Maria sa Lucas, no? Ano bang sabi ni Maria? No? My soul magnifies the Lord, my spirit rejoices in God, my Savior. No? Sabi niya, niluluwalhati ko ang Diyos na aking tagapagligtas. Sabi niya, no? Yung Magnificat ni Mary, sabi niya, niluluwalhati ko ang Diyos na aking tagapagligtas. Ngayon, ang sabi ng mga protestante, ayan, si Maria mismo, sinabi kailangan niyang tagapagligtas. Sabi nila, kung wala siyang kasalanan, bakit siya kailangang iligtas? Diba? Ang nililigtas yung mga nagkaroon ng kasalanan. Eto, sinasabi niyang, ang Diyos ang kanyang tagapagligtas. Di sabi nila, di umamin si Maria, may kasalanan siya, kaya siya kailangan ng tagapagligtas. Ang sagot naman ni John Scotus, sabi niya, dalawang klase ang pagliligtas. Diba? Kung dito po ay mayroong hukay o manhole, at kung mayroong baha, hindi ko nakikita yung manhole, ako'y naglalakad, at ako'y nahulog sa manhole. Hindi ko kayang maalis yung anong ginagawa? Tatawag ng mga tao, magliligtas sa akin. Labas ng manhole, di ba? Kasi ang lalim, hindi ko kayang makaakyat. So, yun ay isang paraan ng pagliligtas, nalaglag ako sa manhole, hindi ako makalabas, may mga taong nasa labas, tutulong sa akin na iligtas ako palabas ng manhole. Yan ay isang paraan ng pagliligtas. Pero mayroon ding pagliligtas, naglalakad. Pero may tao dito na alam may manhole at sinabi sa akin, uy, mayroong butas dyan sa harap mo, huwag ka dyan. Salamat po. Okay, dito na lang ako sa side dadaan. Hindi ako nalaglag. Pero yung taong nagsabi sa akin, huwag kang dumaan dyan, yung bang tao na yan ay niligtas ako sa pagkalalaglag. Siyempre, niligtas ako. No? Yan po yung tinatawag na preservative. No? Preservative redemption, meaning to say, hindi ako
pinahintulutan na malaglag doon sa butas. Kaya kailangan ko pa rin ng tagapagligtas. Kasi kung hindi ako iaadya doon sa butas na yon, ay malalaglag ako doon. Kaya kung si Maria ay hindi iniligtas ni Jesus, abay nahulog din siya doon sa butas. Kaya sinasabi ni Maria, God, my Savior. Bakit? Kasi mismo siya, kailangan siyang maligtas. Hindi dahil siya mahulog sa butas, kundi para hindi siya mahulog doon sa kinahulugan natin. Kaya, tama ba na si Maria ay sasabing, in God, my Savior? Tama. Kasi kung hindi sa grasya at sa tulong ng Diyos, si Maria ay nalaglag na rin kasama natin. Okay? Kaya ang ibig sabihin ng Immaculada Conception, noong si Maria ay makonceive, nabuo sa sinapupunan ng kanyang ama't ina, ang Diyos hindi siya pinahintulutan makatanggap ng bahid ng kasalanang orihinal. At nung siya'y nabuhay sa mundo, ang Diyos ay patuloy na pinag-ingatan siya at hindi siya nahulog kung saan tayo nalaglag. Kaya siya'y Immaculate Conception nung siya ay nasa sinapupunan ng kanyang ina at namuhay siya na walang bahid dungis nung siya'y isinilang. Okay? So, ang simbahan po ay may 4 na dogma patungkol kay Maria. Kasi minsan di natin alam, ilan ba yung dogma ng simbahan kay Maria? 4 lang po. Immaculate Conception. Ano yung pangalawa? Perpetual Virginity. Tama. Ano yung pangatlo? Mary, Mother of God. At Assumption. Okay? So, ito pong ating Series 3 ng ating Foundation Bible Study. Series 3 po ay ng simbahan kay Maria. So, yan po ang inaaral natin, yung 4 na yan. At sa unang araw ngayon, ang ating pinag-aaralan ay ang kanyang Immaculate Conception. Sabi nga natin, hindi ko maintindihan yung Immaculate Conception kung hindi ko maintindihan ang misteryo ni Cristo. At ano yung misteryo ni Cristo na ang lahat ng ginawa ng Diyos ay regalo sa anak. At para maibigay ang regalo sa anak, kinakailangan ng ina. At nung nilikha sa anak, siya'y nilikhang dalisay para ito'y maging karapat-dapat na sisidlan ng anak ng Diyos. Diba? At paano pinadalisay ng Ama ang paglalagyan ng sisidlan ng anak ng Diyos? Ang Immaculada Conception. Hindi pinahintulutan ng Diyos na siya'y mabahiran ng kasalanan ni Adan at Eva. Sabi nga sa Genesis 3:15, lalagyan ng Diyos ng paglalaban ang ahas, si Satanas at si Maria sa simula pa. Doon pa lang, hindi na sila magkakasundo. Kaya si Maria sa simula pa lang ay kalaban ng kasamaan at kalaban ng Satanas. Kaya from the beginning, conception na, kahit sa umpisa pa lang, yun na ang kwento ng Genesis chapter 3. Chapter 3 pa lang yan ng Genesis. Nabanaagan na agad kung anong klaseng ina ang ibibigay ng Diyos sa kanyang anak na si Jesus. Okay? Lalagyan mo na ng parenthesis ang ating pag-aaral patungkol kay Maria sa unang topic ng Immaculate Conception. So, question and answer kung may natatanungan kayo ay pwede na lang tayo mag-entertain ngayon ng mga katanungan. Any questions? Okay, bakit ibang pala na sa Immaculate Conception? Sa
hindi pa umabot sila sa level of development, theological development, nagpagkakaunawa sa Immaculate Conception. Okay? Kung matatanda natin, ang Immaculate Conception ay declared dogma ng simbahan noong 1854. Diba? 1854. Bago po ng 1854, sa loob ng simbahan, ng debate, arguments for and against Immaculate Conception. No? Yung mga for Immaculate Conception, sino yung mga naging champion? Sino yung mga tagapagpangaral ng Immaculate Conception sa simbahan? Franciscan. May sa Franciscan action. Tapos mga Franciscan. Si John Scopus. Okay? Mga Franciscan ang nagpanalo ng debate. Kaya ang Pope finally, 1854, dineclare. Sino naman yung mga nasa kabilang panig kumukontra sa Franciscan sa debate ng Immaculate Conception? Ang mga Dominican. Ayan. Kaya kami na-score namin yan. Dominican. Okay. Pero okay lang. No? Kasi kailangan din naman yung debate. Kaya pag binasa ninyo ang Summa Theologica ni Thomas Aquinas, ang Summa Theologica ni Thomas Aquinas, Saint Thomas Aquinas, Dominican, makikita mo yung kanyang argumento laban sa conception. Kasi yung panahon hindi pa malinaw, pinagdedebatihan pa. No? Ang simbahan ay patuloy pa itong pinag-aaralan. Kung tumatagal ng pag-uusap, mas magiging malinaw, mabuti na lang sa mga malinaw liwanag ng mga Franciscan, ang simbahan ang nakita ito ay ang mas tamang pagkakaunawa ang Immaculate Conception. Kaya noong 1854, dineclare simbahan dogma. So, ang Orthodox, humiwalay sa atin noong 9th century, 10th century. So, iba yung naging theological tradition nila. Pero sa kapila niya, kahit walang Immaculate Conception na dogma, ang mga Orthodox, wala nila na ang mahal, walang personal na kasalanan. So, sa kanila, ang mahal na Birhen ay walang personal na kasalanan, sinless Virgin Mary. So, maaaring same terms, nasa likod doon expressing a very similar ay namuhay na walang bahid ng kasalanan. So, not in exactly the same terms, but somehow sharing a very, very close understanding to what we believe in our dogma of Immaculate Conception. Habang panahon ng tradisyon na iba-iba yung mga naging title ng mahal na Birhen. No? So hindi siya overnight. Katulad na ng title na Mary, Mother of the Church, iba nandun din naman yung salita ng Loreto. No? Pero, Tower, hindi po Torre ni Babel yun. Tower of David. Tower of Babel, yan po yung sinira ng Diyos. No? Tower of David, no? Kasi nga naman, sino ba si Jesus? Hindi ba apo ni David? And of course, tower, symbol of strength. David. Bakit si David? Kasi siya ang hari kung saan isisilang ang Mesiya. At sa ang hari at hindi sa kanyang tore. At si Maria naging Jesus sa silang bulan, kaya Tower of David. Pero yun po ay hindi na-compose overnight. Ito ay accumulation of different titles ng mga Father, Immaculate Conception, tinanong sa lahat,
So, kung tinatanong nyo yung mga title, Mother of Perpetual, ito po ay mga title, devotion, na ibibigay natin sa Panginoon. Hindi po siya dogma. Apat lang ang dogma sa Panginoon. Ay mga devotional titles. Mother of Perpetual Help, ina ng laging saklolo. Kasi nga naman, katulad natin sa mga tubig ay naging alak. Sino bang namagitan para matulungan yung mag-asawang mapapahiya, wala ng alak? Sino yung si Maria? Kaya dinadagdag na appropriate, no? Na nagpapahayag sa pagiging ina ni Maria, Mother of Perpetual. Kasi katulad sa kasama sa Kana, nakita natin na si Maria abalang-abala doon sa kitchen, no? Para tulungan siya. Ganun din natin, nakita natin na ang nabirin abalang-abala, ina ng laging saklolo. So, yung mga binibigay namin sa natin, title na nagpapahayag kung paano sa ating nakikisa o nakikisama o tumutulong sa atin. No? So, depende po yan sa iba-ibang title. Pero, as far as dogma, ang dogma ay yung apat. Immaculate Conception, Perpetual Virginity, Assumption, Mary Mother of God. Okay? So, yun yung dogma. The rest, yung mga title na binibigay natin, ito ay devotional ways of expressing kung sino si Maria para sa atin. Okay. Anong kayo? Sulat nyo. Baka mabasa natin. We can address. Meron pa. Yes. Yung po, House of Gold. House of Gold. Tignan mo, Tore. Diba? Tore, tinitirahan. Ang house, tinitirahan. Diba? Ano pa yung mga ano doon? Tower of David, Tower of Ivory, House of Gold. Lahat yan ay mga tahanan. Kasi nga, dire-refer niya yung sinapupunan ni Maria. Bakit House of Gold? No? Yan yung Ark of the Covenant. Diba? Kasi pag binasa mo yung Ark of the Covenant, anong sabi doon? Ito ay gawin mo na napapalibutan ng ginto. At sa loob ng ginto na yan, ipapasok yung 10 utos. Sinapupunan ni Maria, House of Gold. Bakit? Kasi ang titira doon sa tahanan na yun, walang ibang hindi ng Diyos. Dahil it is a house of gold. Ang sabi, Mama Mary is the new covenant. We believe she's the new covenant. Not the new covenant. Ark of the covenant. Bakit tinatawag na Ark of the Covenant? Kasi kasabi natin kanina, ano bang nakalagay sa loob ng arka? Diba? Kung tinatawag, diba? Ang nakalagay doon sa ark, tipan, ay yung 10 utos ng Diyos. No? At ang nangyayari doon, sabi nga, doon sa Ark of the Covenant, doon bumababa ang Diyos. Diba? Kaya nga pag nakikipag-usap si Moses, pumupunta siya doon sa harap ng arka ng tipan para yung kwento niya ang Diyos at ipag-usap siya. At gano'n sa bagong tipan, sa sinapupunan ni Maria, naging Diyos na sa sinapupunan niya, walang ibang kundi si Jesus. Kaya si Maria ang Ark of the Covenant. Of course, is the symbol for Mary. Si Maria talagang nagdala sa kanyang sinapupunan sa Diyos. Yung arka, sumisimbolo sa presensya ng Diyos, pero yung sinapupunan ni Maria, ang laman nun, walang iba. Ang Diyos na nagkatawang tao.
same estimate nila. 14 to 16. Kasi noong panahon na yun, mga kababayan ay nakapag-asawa na sa age ng 14, pwede na sila mag-asawa ng mga kababayan. Nakaplano na ba sa mga kapatid na magkakasama sila? Tanong dito, nakaplano na ba na magkakasala si Adan at si Eva? Nakaplano na ba yung tingin nyo ba yan ay nasa plano na ng nagpaplano? Ang Diyos ay hindi ang nagpaplano. Kasi kung sinabi natin ang Diyos ang nagpaplano na magkasala si Adan at si Eva, hindi natin sinabi na ang Diyos ay talagang gusto tayo magkasala. Yung iba sasabihin na, kaya kami nagnakaw dahil pinlano ng Diyos. So, ano ba yung sabi? Pwede ka lang kumain ng lahat ng kahit anong gusto kainin. Liban dito sa puno na ang bunga ay karunungan, kabutihan. Yun yung pinagbago. Hindi naman mansanas. Ano pinagbago? Okay, kumain ng mansanas. Ano sabi dito sa Bible? Huwag yung kainin ang bunga ng puno ng karunungan ng mabuti at kasamaan. Ano yung bunga na yan? Pag inagsip natin. At ano ba yung gusto nila? Magkaroon sila ng pagpapasya. Diba? Sinabi ng Diyos itong puno ng karunungan ng kabutihan at kasamaan. So pag kinain mo yan, sabi nga ng ahas, magiging kang katulad ng Diyos, mabubuksan ng iyong mata. So, saan nalampatan na nakita nilang nakabutubad sila? Anong ibig sabihin? Na nung kinain niya ni Adan at ni Eva, gusto nilang malaman ang mga bagay na wala ang Diyos. Gusto nilang matuklasan kung ano yung tama, totoo, hindi kasama ang Diyos. Yun ang sabihin eh. No? Kaya hindi sila pinapagod sa pagkinain nila yun. Hindi lang sabihin, gusto nilang malaman kung ano ang katotohanan, basta wala ang Diyos. Kaya nung kinain nila yun, iba wala naman ang Diyos. Nagtatago sila, ay wala siya, ay hindi natin. Di ba ganyan din naman yung mga anak natin? No? Huwag mong gagalawin yan, ha? Masasaktan ka. At yung mga anak natin ulit, hihintayin kang umalis. At gustong malaman kung ano yung sinasabi mong bawal. At pag yan ay nasugatan na, iiyak na, sasabihin mo, gusto kasing malaman na wala yung tatay at nanay. Kaya napapahamak. Ganon din itong puno ng karunungan. Gustong matbasan. Wala ang Diyos. At yan ang buhay natin, di ba? Meron na lang tayong 10 utos. Huwag kang mangangano niya. Masarap, sabi nila eh. Tikman lang natin kung paano mangangano niya. Wala ang Diyos. Huwag mo lang isipin ang Diyos.
Gawin mo muna ito para matulad. Matapos ay hubad pala ako. Di ba yan ang kwento niyan eh? Yan ang kwento na huwag mong gagalawin ang puno ng kaluluman ng mabuti. Kasi sa totoo, anong nandyan? Kaya huwag mong hawakan yan, huwag mong kainin yan. Kasi kung wala ang Diyos at kinuha mo yan, makikita ka talaga at maintindihan na kaya pala hindi dapat ginalaw. Nung ginalaw, nakikita ay nakahubad ka na. Okay. Good question. Ulitin mo sa kayo. Sa atin, kasi yung ating voice. Nangyari yung temptation. Kung ano ba yung temptation ba o yung pagkakakas nilusundan sa langit? Sa Eden o yung pagkaklas sa langit. Tignan natin. Yung nandun na sila, Adan at si Eva, at tinutokso sila ng ahas. May ahas na so, ibig sabihin may nauna na. So, ibig sabihin, bago pa tinutokso si Adan at si Eva, itong mga nag-rebelde anghel sa Diyos, ay nauna nang nag-rebelde bago pa dumating si Adan at si Eva. Kasi bakit biglang nandoon na siya sa kwento? Ibig sabihin, nauna na sila nag-rebelde. Of course, hari sila ng Diyos. Kaya kung ano ang sabi sa paglikha? Araw, anong nilikha ng Diyos? Liwanag, let there be light. And then yung mga pangatlo, pang-apat na araw, anong nilikha ng Diyos? Sabi niya, magkaroon ng araw at mga bituin para may liwanag sa araw at sa gabi may liwanag. So kung nilikha yung liwanag ng first day, tapos nilikha yung araw at bituin, liwanag sa araw at sa gabi. Ano pa yung unang araw na liwanag? Meron pala araw ba? Mga anghel. Sa universe po ba? Sa universe, yes, universe. Ay, tama po. Battery ang mga anghel. Yung liwanag sa unang araw ng anghel. So, unang let there be light, luminaries, mga liwanag, kaya ang pangalan Lucy ay tagagalan ng liwanag. Kaya yung unang araw, ang sabi ng Diyos, likhain natin ng liwanag, let there be light, ang unang nilikha ng anghel. At nang maintindihan itong mga anghel, bakit ba nilikha ng Diyos ang langit, ang lupa, naiintindihan ay ibibigay sa tao. Hindi ibibigay sa anghel. Bakit tayo magsisilbi dito? Ano ang ginagawa nito kung hindi naman pala ng Diyos magiging tao? Ang sabi nitong si Satanas, ay hindi ako magkalito dyan. Mas magaling sa tao. Kaya nung nakita niya, ang buksang silupok pala ibibigay sa tao, ang Diyos ay magiging tao, hindi magiging anghel. Sabi niya, labas na kami dyan. Ayaw namin dyan. Kaya nung nilipot sa tao, ang mga sumuway na anghel sa Diyos, sila Satanas, galit na galit sa tao. Kaya ang una niyang gusto gawin, sirain ang tao, dahil yan ang magiging katapusan ng Diyos. Dahil ang Diyos hindi magiging anghel, ang Diyos
pa lang, yun na. Kaya makita ninyo, biglang nasa eksena, yung ahas, kinausap si Eva. Sa umpisa pa lang, yung plano ng Diyos. Pero ng Diyos, ngayon pa lang, sinasabi ko sa iyo, may babaeng darating na magiging away mo at yung kanyang anak tatapak. Yun ang sabi ng Diyos. Akala ng mga anghel na nalaglag, akala nila na yung Diyos, sinabi sa kanya, meron akong gagawin, hindi mo alam. Aatakan niya yung sumagot. So, Father, yung nandun mo sinasabi sa Revelation, nauna yung bumaksak bago natin siya. So yun ay parang preview ng mangyari ng umpisa. Diba sa Revelation 12, nakita na bumalik yung dragon? Yun yung unang nangyari. Kinikwento lang ulit sa Revelation. Kaya yun ang nangyari naman. Yan ang lagi yung pinira ng kapatid. At mahina na nga sa ganun ka. Kaya naman mahalaga na yung ginagawa natin. Kaya napakaralan ng Bible, kaya kung hindi pa maligaw-ligaw, napunta natin yung ayaw nakakulong. At sabihin ako yung anak. Okay, very good. So, tutuloy po natin next week ang ating pag-aaral. Hindi pa rin tayo completely dito sa Evangelical Consumption, pero kung natapos natin itong topic ito, susunod tayo sa pangalawang dogma, pangalawang hanggang matapos natin ito. Okay? Yes, November 2. Next week na tayo November 2. Nasa cemetery mo kayo lang. Meron naman Facebook. So, nasusunod tayo pa rin yung mga pupuntang cemetery, meron naman tayo Facebook. Otherwise, kung hindi dito, sa Facebook, otherwise, dito tayo next week. Salamat po sa pagdating. Manalangin tayo sa ating mga ina. Salamat tayo sa mga Apa, ang Diyos ay sumasayo. Tutulog sa babae na babae na aming Panginoon sa Jesus. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin niyo rin. Pagkain niyo ang Diyos Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. God bless you po. Ganda na sa Kamusta yung gym niyo? Jungle gym. You know, actually, nag-gym na ako yung dati sa Sophia. Okay, parang kung sakali binubuksan ko pa yung window si Tapo. Finish na natin. Parang kita Paano ba ito? Stop ba lang?